Pinasa sa ilalim na ng NBI sa red notice ng Interpol si resigned Congressman Zaldico. Sa paghalughog naman ng mga operatiba sa BGC property ni Co, nakakalap sila ng mga dokumentong may kaugnayan daw sa patuloy na flood control investigations. Ang detalye sa agenda. Ayan Interpol red notice. So parang ang dating dito, kung ang dating dito, yung Pilipinas, no? Parang humiling sa Interpol na magkaroon ng red notice itong si Zaldico. Ayan. Para maaresto na to, no? Miss na po natin itong si Zaldico at gusto na nga natin na makauwi na siya ng Pilipinas. Namimiss na po natin. Yung number 1 po. O, isa sa pinakamalaking magnanakaw na politiko sa ating bansa. Sana umuwi ka na. Miss ka na namin. Miss ka na naming pagsasapukin. Ha? Ang sarap mong buhusan ng baha. Sa totoo lang. Ayan sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe, kalimbangin nyo na po yan mga pre. Nora Raduna, shoutout po O may TikTok, Facebook po tayo dyan. Tuloy natin to mga pre. Report ni Andrea Salve. Hiniling na ng National Bureau of Investigation sa Interpol na isailalim sa red notice si dating Ako Bicol Party List Representative at ngayon fugitive from justice, Zaldico. November 23 pa raw nila isinumite ang request sa Philippine Center for Transnational Crime at sa kanilang huling monitoring ay nakasalang pa ito sa evaluation ng Notices Diffusion Task Force ng Interpol. The request is being... Shoutout muna kay Ma'am Novelyn Arcelias. Saan ba bundok ba nagtatago si Zaldico? Kahit saan planeta po yan, mahuhuli po yan. Abangan po natin. Channel Pares, shoutout po sabi ni Danny Vito, ang pugi mo ballpoint man, pangit talaga yan si Digong. Buti naman, na-realize mo. Buti naman, na-realize mo na pangit talaga si Digong. Patuloy natin to. Evaluated in terms of its form and substance. May mga iba na mabilis na na-approve, may mga iba naman na medyo it takes time, kaya kinakailangan natin check-in. Kapag daw naaprubahan, agad na ino-notify ng Interpol ang lahat ng member states na may umiiral na arrest warrant laban kay Co. Ang ano lang po yata ng Interpol, parang hindi siya makakapasok sa China. Parang kasali yata yung Russia. Pero China, alam ko, walang mahirapan yung Interpol doon. Okay, pero kung nasa Amerika lang siya or di kaya saan mang lupalop ng planeta, basta wag lang China, no? Mukhang mayayari itong si Zaldico. Makakaladkad talaga itong pauwi ng Pilipinas. Diba? Personal na inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang Sandigan Bayan Arrest Warrant laban sa dating mambabatas noong November 21. Bagamat hindi valid o walang effectivity o ang warrant of arrest issued by a local court before the jurisdictions where they can that Mr. Zaldico will be found. Alam naman po natin that the passport has been cancelled, so undocumented area na po si former Congressman Zaldico, kaya pwede pong ma-aresto naman yan by virtue of the violation of the immigration laws ng country kung saan siya matatagpuan. Hindi. Sino pa ba yung nagtatanggol ngayon kay Zaldico? Meron pa ba? Pero feeling ko wala na, 'di ba? Kasi halos lahat ng mga kumbaga halos lahat, no, ng mga tao ngayon ay galit na dito kay Zaldico. 'Di ba? So, wala kang mapupuntahan Zaldico. Wala ka na. Lumiliit na yung mundo mo. 'Di ba? Hindi rin daw isinasawalang bahala ng NBI ang mga ulat na maaaring may hawak na foreign passport ang dating mambabatas. Patuloy din ang verification ng ahensya sa kinaroroonan ni Co. Kahapon lang sinalakay ng NBI ang BGC property ni Co kung saan 3 vault ang kanilang binuksan sa bisa ng search warrant. Doon daw ay kanilang natagpuan ang mga dokumentong may kaugnayan sa flood control scandal. Meron din daw mga lumutang na pangalan pero hindi na nagbigay pa ng dagdag na detalye ang NBI. The NBI would like to believe that the evidence Yari. Sino kayo mga pangalan na yun? collected by virtue of the search warrants are actually very important. Kasi nagmamatch po ito sa ating mga earlier na nakita. Bukod sa mga dokumento, may nasamsam ding pera mula sa property ni Co.
Ang kanilang mga nakalap ay kanila na ring i-cross-reference at ika-counter-check sa mga umiiral ng impormasyon sa nagpapatuloy na investigasyon. Grabe no, may pera. Kahit wala yung tao, may pera. Ganun po kayaman si Saldico. Kasi magnanakaw. Ha? Magnanakaw eh. Ano pa bang aasahan nyo sa taong yan? Ang laki ng bahay. May mga vault. Natural, may mga laman yon. Pero para sa akin, hindi na po importante yung pera. Yung importante po doon, sino-sino yung mga pangalan na nandun. Na masasangkot na naman sa flood control issue na to. Nako, alam ko marami na namang kinakabahan ngayon. 'Di ba? Sigurado damay-damay talaga 'yan. 'Di ba? Bookingan time talaga. Mabubuking talaga, 'di ba? Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang patuloy umanong mamaya ka na, Pinasa sa ilalim mamaya ka na Sara Duterte. Huwag ka munang sumingit. Ha? Huwag kang bastos. 'Di ba? So, lumiliit na po ang mundo. Lumiliit na po ang mundo nitong mga taong ito. Sara Duterte, Pulong, 'di ba? Lahat ng mga sangkot, lalo na ito si Albayalde, mukhang susunod na to, at si Bongo, 'di ba? Yung mga yan po ay talagang hindi man po ngayong taon na to, malay natin next year. Baka sigurado mabubulok itong mga to sa kulungan. Imagine itong si Albayalde, ang yabang eh. Mayabang po si Albayalde. 'Di ba? Last mga nakaraang buwan, may video po ako nakita about kay Albayalde. Binibira pa rin po. Binibiran niya yung Pangulo. Pero galit pa sa Pangulo eh. Tingnan natin yung tapang mo. Tingnan natin yung tapang mo kung may bubuga ba yan pag yung warrant, no? Warrant mo galing sa ICC natanggap mo na. 'Di ba? Baka magtago ka. Albayalde. Ha? Baka mamaya magtago ka. Wag naman sana. Patunayan mong matapang ka. Ha? Patunayan mong maangas ka. Patunayan mong malupit ka. Patunayan mong hindi ka takot. Diba? Patunayan mong isa kang alamat. Hanggang salita lang naman yung mga yan, siguro. Tapang-tapangan lang, pero, diba? In reality, pag nandyan na, maduduwag na. Diba? Albayalde! Uy! Ano? Galit ka sa Pangulo? Sabagay, nagpasarap ka kasi sa panahon ni Digong eh, kaya gustong-gusto mo si Digong. Wala ka kasing napapala kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Yung mga bawal na ginagawa nyo noon, hindi nyo magagawa ngayon sa panahon ni PBBM. Kaya naiintindihan ko, galit na galit ka kay Pangulo. Albayalde, susunod ka na ha. May mga balita po kasi akong nakikita dito na sino ba yung mauuna? Si Bongo, si Albayalde. Diba? Ano kaya? Sino ba yung mauuna sa kanila? Hulaan nyo nga, press 1 kung si Bongo, press 2 kung si Albayalde. Sino yung susunod? Kasi may warrant na po si Bato de la Rosa. So, finish na si Bato. So, sino ba yung mauuna sa kanila? Albayalde ba? O si Bongo? Sige, para magbutuhan nga tayo. Maghulaan tayo kung sino yung mauuna. Pero ako gusto ko silang dalawa, magsabay na lang. Gusto ko silang dalawa, magsabay na lang para masaya. Diba? Para naman sa susunod na taon, may ka-reunion si Digong doon sa kulungan. Ha? Ayun lang naman sana yung gusto ko. Diba? So, anyway, move na po tayo sa next topic natin mga pre. Eto na. Sino ba yung isusunod natin? Diba? So, sino ba yung isusunod natin? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa mga uploads natin. Kalimbangin nyo naman po yung TikTok natin at dyan, yung Facebook page. Ayan.